Glory to God, glory to Christ Jesus. Once again, a great evening, great afternoon, and great morning everyone. At sa oras pong ito, FYI for your information, tayo po ay naka-live through our Facebook page, and that is Be a Blessing, Spread the Good News. Kaya kung nais natin tayo po yung maging biyaya at malaking pagpapala sa maraming buhay, so tayo po yung palagi ang maghayag, magbahagi ng mabuting balita. Kaya bago pong lahat, kayo po inaaniyahan ko po to subscribe. First things first, to subscribe ang aking pong YouTube channel. I-search nyo lamang po ang Eda Soren. Yan, yung Coach Ed Soren. Yan, YouTube channel. So, mag-appear na po doon yung ating posters. Ayan, magandang lalaki na kaunti. At syempre, ganyan din naman, sa inyo pong pinanonood na ito po yung ating pong Facebook page na kung saan ay ito was kumbaga entitled, no, Be a Blessing, Spread the Good News. So, tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tinawag, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon upang maging biyaya sa maraming buhay. At yan po ay una tigit sa lahat sa paghayag ng mabuting balita. At ang paghayag naman ng mabuting balita ay hindi lang po gawain ng mga pastor, ng mga pari, ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, kundi most especially tayo pong mga talagang converted as true believers and true believers of Christ and true Christians. Kaya ngayong gabing ito, kayo po inaaniyahan ko po na samahan po ninyo ako sa atin pong awiting, pagpupuri at pagsamba sa gabing ito na ibabahagi ko po sa inyo. So, bago pong lahat, ay meron po akong tinanggap na salita ng Diyos mula sa Panginoon. Ayan, so, super thanks po sa inyong panonood ngayong gabing ito. Ayan, so shoutout kay Brother Jerry Candelario from Quezon City. Mabuhay mga taga Quezon City, dapat dyan pinapalakpakan. So Sister Beng Tan Rabino, she is also watching. So napakalayo ng lugar na ito from Masbate. Shoutout po sa mga taga Masbate. Medyo slow yung ating connection pero let's go on. Move tayo. At yun, ganun din Sister Lisa Trinidad, she is also watching from Parañaque. Ayan, mabuhay mga taga Parañaque. Mabuhay ang mga super friends natin dyan. Siyempre kasama na rin sila Sister Bebe, Sister Marita Baluyot, ayan. At ganun din, Sister Joy, Padre, at siyempre ganun din, Sister Marlene, no? Kayo pong lahat. At siyempre yung aking asawa, Sister Jenny, na kanila rin pong super friends. Ayan, so just keep on watching at ako naman po yung magpapatuloy dito. Meron po akong naisibahagi sa inyo, taken from Psalm chapter 27 verse 8. At ang sabi po sa Nib, sa New International Version, it says like this: The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him. He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. At sa wikang sariling atin, ganito po ang sinasabi sa TILAB, no, sa Tagalog Audio Bible, sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sa Aklat ng Awit, 28 kabanata sa talatang 8, ang Panginoon ay aking kalakasan. So take note of the word, no? Ang kalakasan natin, higit sa lahat, hindi ang vitamins, hindi ang gatas, hindi ang pagkain natin iniinom, bagamat nakakatulong po 'yon, no? Malaking factor din, pero higit sa lahat, sabi rito, ang aking Panginoon, ang ating Panginoon, so to speak, generally speaking, at ang sabi rito, no, ang Panginoon ang aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya o tumitiwala sa Kanya. Kaya ang sabi ito, no, okay, yan, no, sabi ito, no, ang aking puso ay tumitiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Kaya ngayong gabing ito, sa pamamagitan po ng isa po sa aking original composition, #legit, no? #original composition, ang ibabahagi ko po sa inyo for tonight ay ang awiting pinamagatang, Panginoon, kalakasan ko ikaw. So yan po yung awiting na biyaya sa atin ng Diyos na nais ko pong ibahagi at parinig sa inyo. And before that, syempre, nais ko lang po kayong i-remind sa atin pong salita ng Diyos na tinunghayan. So, ano po ba yung kahulugan ng ating tinunghayang salita ng Diyos na ibinahagi ko sa inyo? Na, ang sabi dyan, no, when God's strength is prioritized above our own, we will never be disappointed or left defenseless. When God is our strength and shield, we need not to fear for what tomorrow may bring.
For we know that God is with us, is for us, and His plans for us are good. Kaya napakahalaga na sabi dito kapag ang lakas ng Diyos ay inuuna natin, mga kapatid ko minamahal, kaysa ating sarili, kailanman hindi tayo mabibigo o maiwang walang tagapagtanggol o walang magagawa. At ang sabi nga dito, kapag ang Diyos ang ating lakas at kalasag, di tayo dapat matakot sa maaring mangyari bukas, dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay para sa atin at ang kanyang mga plano para sa atin ay mabuti. Yan po yung sinasabi in Romans chapter 8 verse 28. And before that, shoutout din po kay Sister Stephanie Lopez Bernabe. She is also watching from Arab country. Kung di ako nagkakamali, dapat niyang pinapalakpakan. Ayun, sa inyo pong lahat. And thank you for watching. At kung kayo po yung napagpala, somehow, sa pamagitan po ng pagla-live na ito, ay pwede niyo po itong share o ibahagi sa iba. And God bless you more as you do that in advance. So, may God be glorified. Ayan, so, ang sabi ng Romans 8:28, for in all things, God works for the good of those who love Him. So, lagi nating tatandaan yung mga pagsubok, dumarating sa buhay natin yan, hindi para tayo bagsak, kundi para tayo ay patatagin. May mga problema, mga pagsubok na dumadating sa atin, na hindi natin hinihintay, na hindi natin inaasahan, na kung saan tilabaga, sa buhay natin, may mga pagsubok ngayon, tapos mamaya-maya, ito na naman, then yan na naman, kumbaga parang walang tigil. Katulad yung gospel natin noong nakaraan. While Jesus and His disciples were sailing, samantalang sila, di ba, naglalayag, and yet suddenly, a great storm comes. So, ganun din sa atin. Pero gayon pa man, huwag tayong mag-alala. Ang dapat natin gitsalat, ayan, shoutout din sa atin pong super friends, kay Sister Janice Nes Boca, sorry po. Sister Janice, ayan, great evening sa iyo, at siyempre kay Brother Arnel, ayan, sa inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Hesus. So, ang kahulugan po ng ating tinutunghayan, na scriptures from Psalm 28 verse 7, o sa Aklat ng Mga Awit, sa Kabanatang 28 sa talatang 7, ito po ay, kumbaga tumutukoy sa sinasabi dito, to trust the Lord with all your heart. At yan naman ang sinasabi ng Bible, Trust in the Lord with all your heart. Grabe, napakarami na ngayon nagpa-pop up na kasin. At yan din, nandiyan na rin isa sa ating, yung kanina, Sir Janice, yung vlogger din natin, At ganoon din, ngayon naman, si Brother Renato Mendoza, Diladja, she's watching from Laguna, at si Sir Janice naman from Taguig. Mabuhay mga taga Laguna, at mga Taguig, dapat yan pinapalakpakan. Ayan, so super thanks po sa inyo pong pagtatsaga sa akin. Wow, yan. So, ang tinuturo lang naman dito sa atin is yung to trust God with all our heart. To trust God completely. At naniniwala naman tayo, kapag tayo nagtiwala sa Diyos, kapag lahat ay pinagkatiwala natin sa Kanya, hindi tayo mabibigo. Sapagkat ang Diyos, sabi nga ng Bible in Romans 10:11, the scripture says, those who believe in Him, those who trust in Him, in other words, will not be disappointed, will not be dismayed. Yan po yung pagkasabi sa wikang sariling atin. Ang mga nagtitiwala sa Diyos, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, totoong lingkod ng Diyos, sa Kabanatang 10, talatang 11, doon po sa Aklat ng Roma, ay ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi mabibigo. And on the other term, sabi doon, yung other translation, hindi mapapahiya. Kaya kung meron tayong dapat pagkatiwalaan, hindi po yung mga tao na may hangganan ng tulong, kundi higit sa lahat ang Diyos. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible dahil siya sobrang makapangyarihan. Kaya sinasabi nga ng Bible, trust in the Lord with all your heart. At ang sabi ng Psalm 37, verse 5, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak at pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Sa buhay natin, talagang marami tayong mga challenges. At there are times na parang nandun na tayo sa end of the road. Pero mind you, God is a faithful God. He will not test you, He will not allow you to be tested beyond what you can bear. Yan, so nandiyan na rin po si Sister Alona, yan, Nobleta. Yan, Burabien, Nobleta, she's also watching. Please do some comments kung saan po kayong lugar para kayo po yung ma-acknowledge natin.
So, saan man kayo nanonood ngayon, shoutout po sa inyo. At ito na po, yung one of our original compositions. Sapagkat katulad ko po, tulad natin, no? Mga nakaraang linggo lamang, tayo may mga pinagdaan. At wala tayong siyempre magagawa kundi ang manalangin, kundi ang magtiwala sa Diyos. At lagi natin sabihin, Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming sandigan, at Ikaw ang lahat sa aming buhay. Kaya sa iyo kami tumitiwala. Kahit marami mang pagsubok ang darating sa ating buhay, alam natin tayo magtatagumpay. Sapagkat si El Shaddai ang ating kaagapan. Yes, this is one of my original compositions. It was entitled, Panginoon, Kalakasan Ko Ikaw. Sa akin ay laging nakaagapay. Panginoon, kalakasan ko'y ikaw. Nasa akin ay laging nakaagapay. Kay rami mang pagsubok ang darating sa aking buhay, alam kong ako'y magtatagumpay. Yes, Panginoon, Panginoon, kalakasan ko'y ikaw. Nasa akin ay laging nakaagapay. Kay rami mang pagsubok ang darating sa aking buhay, alam kong ako'y magtatagumpay. Huwag tayong tumigil, tumintong mawit at magpuri at sumamba sa Kanya. Panginoon, ang kalakasan ko'y ikaw. Nasa akin ay laging nakaagapay. Oh, thank you, Lord. Kay rami mang pagsubok ang darating sa aking buhay, alam kong ako'y magtatagumpay. Panginoon, ang kalakasan ko'y ikaw. Nasa akin ay laging nakaagapay. Kay rami mang pagsubok ang darating sa aking buhay, alam kong ako'y magtatagumpay. Kay rami mang pagsubok ang darating sa aking buhay, alam kong ako'y magtatagumpay. Alam kong ako'y magtatagumpay. Alam kong ako'y magtatagumpay. Pagkat ikaw, O El Shaddai, ang kaagapay. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise and thank God. So, yan po ang awiting handog sa atin sa pamagitan po ng ating pagla-live na ito sa gamit po ng ating Facebook page, and it's all about blessing, spread the good news. Salamat po sa walang sawa ninyong support sa ating pong Facebook page, at syempre gayon din sa mga, di ba, naki-join upang mag-post, mag-share, no, ng kanilang mga reels or videos, no, to encourage others, no, to soul win, no. At syempre shoutout din po kay Brother Rodel, yan, Rodel Valero Carandang. So he's watching from Bulacan, somewhere in Bulacan. So mabuhay mga taga Bulacan, dapat dyan ay pinapalakpakan. Sige nga, yan. Okay. So hindi kasi B8 ang gamit natin ngayon. Siguro baka sa susunod, no, mag-upgrade tayo. Bibili tayo ng bago na. Yan. At syempre ganoon din po, andyan din si Sir Romeo Camacho, si Brother Romy Camacho. He is also watching, yan, from Parañaque. Mabuhay ang mga taga Parañaque. At syempre ganoon din, no, si Santos M. Morido. Ayan.
she's also watching. So, kung saan man po kayo nanonood, saan man kayo naroon. So, salamat po sa inyo pong pagtangkilik. Ayan, sa atin pong Facebook page. So, dito na po tayo again. Babalik natin yung ating programa. So, siguro, tentative, no? Every Sunday. Tingnan natin. Yan. So, tayo po'y mag-start muli. At ang ating program na yan is be a blessing, spread the good news. Wala tayong ibang pag-uusapan dyan kundi mga salita ng Diyos, no? Salita ng Diyos na may kasamang awitin, no? Original na awitin na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At siyempre, no, sa katatapos lamang nating awitin, gusto kong idagdag na dito nga po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sinasabi diyan sa MMBB, no, magandang balita. Ayan, o MBB, magandang balita, Biblia, nang sabi rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di naranasan o di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makaya. At ang sabi rito, sa halip, instead, pagdating ng pagsubok, ng mga pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan, upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, alam natin God is not away sapagkat ang Diyos ay 24 hours a day. He is just a prayer away. Ayan, so nandiyan na rin po yung aking kumare, si Sir Defra. She's also watching from Defaro, Caloocan City. Mabuhay ang mga taga Defaro. So, yun po, sa buhay natin, brothers and sisters, unexpectedly, dumarating mga challenges, mga trials, pagsubok, or whatsoever. At gayon pa man, unavoidedly, pero andyan naman pong tulong ng Panginoon. Andyan siya na nagpapalakas sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba? In Philippians 4:13, ang lahat ng bagay magagawa ko dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ. Hindi sinabing, di ba, through ourselves, through our ability, through our knowledge, kundi magagawa natin lahat ng bagay sa pamagitan ng lakas at tulong ng Panginoong Kristo. Kaya nawa, yung Word of God na napakinggan natin, at the same time, yung original composition na pinamagatan nating Panginoon, kalakasan ko ikaw. Naway maging maging somehow maging blessing sa atin. Somehow mag-remind sa atin na marami man pagsubok tayong pagdaraanan, hanggat si Kristo, ang Diyos ng langit at lupa, hanggat siya ang Diyos na sobrang makapangyarihan, hindi tayo mabibigot, hindi tayo mapapaya. At hindi tayo kanyang iwanan at hindi tayo mangungulila. Sapagkat ang Diyos ay lagi nating kasama, round the clock, 24 hours a day. Siya po'y patuloy na gumagawa at nagtatrabaho for our own good. Kaya tuloy lamang po tayo. Sapagkat ang Diyos ay hindi dumihinto sa paggawa ng dakilang bagay at himala sa ating buhay. And again, salamat po. Salamat po for tuning in and for watching through this Facebook page. Be a blessing. Spread the good news at welcome po kayo sa Facebook page na ito na mag-share ng inyong mga, kumbaga, di ba, ng mga word of God na tinanggap nyo kay Lord. Ng panawagan sa inyo ng Panginoon to share the gospel. Yan. So, super thanks po. And again, ako po si Coach Ed Zoren. Yan. Tablada Soriano Jr. a.k.a. Yan, may ganon. Soren Legaspi. Nagsasabi sa inyong, a big God bless you and God bless you more and more. At huwag natin kaliligtaan, we are called by God to be a blessing. And for you, for me, and for all of us, to be a blessing, let us always spread the good news. So yan po yung layunin ng Facebook page na ito. Wala po tayong ibang layunin, kundi ang magatid na magandang balita. Kung paano ang Panginoong Kristo na parito sa libutan upang magatid ng mabuting balita, tayo din naman, ng mga tinawag ng Panginoon sa paghayag ng mabuting balita. Good news only. We are good newsizers, we are evangelizers. So, doon po tayo sa ating tawag, stick to our calling. Kaya kung tayo po tinawag para maghayag ng mabuting balita, tandaan niyo po hindi lang po preacher, hindi lang pastor, hindi lang pari, kundi tayong lahat, na binyagang Katoliko, tayong lahat talagang nakarating kay Kristo ay may karapatan to share the good news.
And again, God bless you more and more in Jesus' mighty, mighty name. At ang lahat ay magsabi ng malakas at malaking Amen and Amen. Super thanks everyone.